Bago tayo mag-start, gusto ko muna mag-thank you sa mga sumusuporta sa atin sa TikTok. Shoutout mo muna, bro. So sa mga sumusuporta po sa amin sa TikTok, maraming salamat kasi sobrang parang ang bilis po ng following, ang bilis ng growth. Ngayon po, parang last time na nag-podcast tayo, bro, like maybe 200 followers lang, maybe even less. Ngayon nasa na tayo, 560 just tonight. Kagabi lang, 480 lang tayo. Parang kagabi, bro, diba? like not even. Almost, mga 460, ganun. So, I think maganda yung feedback ng natin. Madami nakaka-relate din daw. Yeah, tsaka bro, like bitin. Sabi ko, pasensya na muna kayo, dun muna tayo sa bitin kasi talagang kailangan natin ng cliffhanger para naman, meron silang aabangan kasi kung ibibigay natin lahat, baka magsawa, diba? So again guys, popost ko dito sa sa screenshot yung following. So para sa susunod, check ulit natin kung following kung ilan na. Kaya gusto ko lang magpasalamat, talagang ni-receive nila ng maayos sa lahat ng mga. Tsaka sa mga haters namin, thank you din kasi hindi ko malamang dahilan, nagagalit kayo sa amin, pawang opinion lang naman. Nagagalit. So far, ang na-record kong ituloy lang nila yun. Ituloy nyo lang kasi pinaparami nyo yung comments. And salamat, nag-view pa rin kayo kahit na nag-hate kayo. So gusto ko magpasalamat sa inyo dahil binibigyan nyo kami ni Kurt ng energy na mag-provide pa ng content na kaiinisan nyo. Ginawang motivation yung haters. Kasi di ba, gagawa pa tayo ng content na kaiinisan nila. Di ba? So, magabang pa kayo, madami pa yung kaiinisan. Kaya sabi ko lang lagi, boss, ba't ka galit? Sabi ko gano'n. Favorite comment mo. Yun lang yung sinabi ko pagka nag-hate sila, boss, ba't ka galit? Di naman kami galit. Papaliwanag naman. Kaya sa mga haters dyan, ang flex lang namin ni Kurt is pag na-convert namin kayong follower. Yun lang. Pero hanggang ngayon, kahit na galit kayo sa amin, thank you pa din. Thank you. Yeah. So, nalalapit na ang Pasko, bro. I know, diba? Sobrang big deal sa atin. Ano na ngayon as of today, December 6, Siyempre sa Pinas, ramdam na ramdam mo na yan. Actually, September pa nga lang. Basta magsimula yung Burr months. Nalabas na si Jose Marichan. I know. Diba? Ano bang mga namimiss mo? Siyempre, sa Pilipinas. Iba ang Pasko sa Pilipinas kaysa sa North America, specifically dito sobrang big deal sa atin ang Pasko sa Philippines kasi siguro kung mga 80% kasi ng Pilipino Catholic eh. Isa na rin yun. I think isang factor yung pagiging Catholic natin. Pero I think isa sa mga nakita kong dahilan kung ba't sobrang big deal sa atin ang Pasko is malaking, ang mga Pinoy family-oriented. Oo, totoo yan. Diba? So yung kultura ng Pinoy sobrang hospitable pagka parang may mga kainan. Di ba? Laging kahit hindi mo kilala. Noche Buena. Kahit nga yung mga puti dito, bro, pag Pasko, tuwan-tuwa. Kasi, you guys got pancit? Di ba? Di ba? Ganun. Ang lang dito talaga, hindi sineselebrate talaga, parang dadaan lang. Hindi tulad sa atin, September pa lang, marami na talagang Tsaka yung mga decoration din. Yung parol, diba? Bihira. Yun lang. Dito po malalaman nyo na ang bahay na Pilipino kasi may parol sila sa labas, diba? Doon mo masasabing Pilipino yung nakatira gawa nung parol diba? Tsaka kahit papaano dito, kahit papaano naman po kasi majority naman, marami ditong nakatirang Pilipino, merong simbang gabi. Meron. Sa Pinas, talagang big deal yan eh. Kailan ba yung December 16, di ba? 16 kasi 9 days. 9 days, yeah. Alam mo yung kasabihan na pagka daw natapos mo yung 9 days, merong matutupad kang katuparan. Matutupad yung may wish ka daw pag natapos mo yung 9 days. 3 a.m. ba? 3 a.m. 4? Kalimutan ko na eh. Dalawa kasi, alam ko mayroon yung umaga which is 4 a.m. Meron din yung gabi na, I don't know kung mga 9 or 10. Dalawa pala yan. Yeah, pero nagsisimbang gabi ka ba sa atin nung nandun ka? Siguro, matagal na yun eh. Siguro nung high school pa ako. Yeah, kasi ako din eh. Pero kasi bata, di naman bata, pero teenager ako nun, mga 13, 14. Pero ang gawi lang yun, kasama ko mga pinsang ko, barkada. Di ba? Yung mga klase ko. Titingilan na shoti. Tsaka food trip din yun. Food trip. Di ba ano nga ba yung mga sikat na kakanin? Botobongbong. Yeah, bibingka after simba eh. After sopas yun. Sa amin naman lugaw. Yun, lugaw din. Diba?
Sarap eh, With no? egg, bro. With egg. Tapos iba kasi pagka sa atin, pag Pasko ng sa Pinas, alam mo medyo malamig ang simoy na hangin pag Pasko. Kaya ganun. Tsaka yun nga, pagka sa mga nagsisimbang gabi dyan, para mambabae lang, nako, tigilan nyo na yan. Gawain mo rin yata. Di, bata pa ako nung kaya ligaw tingin, halik hangin lang ako nun. Kaya ganun, ligaw tingin, halik hangin lang. So, pero yun nga, nakakamiss yun bro. Kasi dito guys, meron ba ditong simbang gabi? may simbang gabi. Kaso napakahirap kasi pag winter, kasi ngayon, ngayon kasagsagan na ng snow. Napakalamig. Like actually ngayong gabi, lamig, minus 30 sa labas. So pag lumabas ka ng mga around 4 o'clock ng madaling araw, talagang tatamarin ka magsimba gawa ng napakalamig. Pero yun lang talaga nakakamiss bro. Like yung pag nandun ka, tapos syempre, iba talaga yung Pasko ng Pinas. Totoo. Diba? Tapos yung namimiss ko doon, diba, pagka papalapit yung Pasko, September, October, November, alam mo yung parang station ID ng ABS, yung mga kanta nila. Oo, lagi. Yung mga ganun. Every year yun yun. Every year. Abang na abang kami doon lagi. Sabi ko nga, tsaka naalala mo bro yung ewan ko kasi parang madalas sa Pinoy, uso rin yung pag Pasko, may bago kang damit. Oo, syempre. Diba? Oo. Naalala ko pagka yung kami nila mama pinagsha-shopping kami sa Tiangge bilang polo. Tapos isasuot mo pag bisperas. Tapos sabihin, suot na yung pamasko. Yun. Bad trip yun. Tingnan mo si suot na yung pamasko. Suot na yung pamasko. Yan, totoo yan. Yeah. Tapos, alam mo yung kapag Disyempre, Pasko na, mga Noche Buena, ano kadalasang handa nyo? Siyempre, hindi mawawala dyan, fruit salad. Fruit salad, akala ko sasabihin mo yung hamon. Oo, hamon. Ayun, hamon. Pangalawa, hamon. Hamon. Yeah, fruit salad. Pinoy mahilig sa fruit salad. Macaroni, yung macaroni salad. Kung hindi macaroni salad, fruit salad, buko pandan. Buko pandan, ayun. Ano pa? Leche plan. Leche plan, bro. Kaya lahat ng Pinoy may diabetes eh. Dito, like pansit lagi sa potluck eh. Sa potluck, hindi nawawala ang pansit. Kaya talaga mga puti, converted. Parang wala akong nakita pansit sa Pasko eh. Pag Pasko, sa amin noon, ano ba? Siguro spaghetti sa amin. Spaghetti, yeah. Ano ba yung spaghetti nyo? Pataas o pababa? Spaghetti, pataas, pababa. Uso nga. Uso. Spaghetti, madala. Barbecue. Yan, hindi mawawala yan. Old school, yeah. Lechon. Oo, lechon. Yung mga patok-batok. Yeah, tapos lechon manok. Yeah. Yun nga pala, naalala mo ba nung may time ba nun na like syempre pag papasok ang Pasko, lalo na pag pumatak ang November, December, nangangaroling, nasubukan mo mangaroling. Yeah. Ilang beses na, simula bata pa yun. Yeah, so maganda yun. Wala bang mga caroling story? Wala naman, nakakainis lang pag nangangaroling kami. Alam mo yung mga askal na aso, lagi kang habulin. Ginawa sa amin yun, bro. Nung bata pa ako, naalala ko lang, nangangaroling kami. Tapos, alam mo naman kami mga maloloko kaming kabataan. Sabi, pas muna. Tapos yung alam mo yung mga batin, thank you. Ang babarat ninyo, thank you. Kaya na pinakawalan yung aso. Pinabal kami. Yun yung ayoko bro. Pero love trip yun. Pero kasi ang saya nun eh. Kasi diba kasama mo yung like, kabataan eh. Kasi naalala ko, nagsimula siguro kami nila kuya niyan. Mga, kundi 13, 14. Tapos, alam mo yung kanta yung sa may bahay. Lagi yung yung go to somewhere pag mga Merry Christmas, nagwawalhati. Tapos yung ibang tropa ko, gumagawa pa sila ng mga tansyan. Yung ginaganon. Nila diba? Yun. Tapos yung lata ng bonakid. Ginagawa nilang drum yun. Alala ko yun yung sinasabi mo sa yung gawa sa tansan. Tapos ilalagay mo siya parang sa wire. Sa wire. Tapos gaganunin mo. Diba? Yeah, diba? Totoo nga. Creative talaga tayo mga Pinoy eh. Meron din dun bro, like may magagaling din ako nakikita nun. May dala talagang gitara bro. Mga professional. Yeah, mahusay talaga. Pero meron kaming na-encounter lagi nun. Ginagamit pa yung pangalan ni Jesus eh. Grabe. Alam mo yung para silang grupo, tapos nakapostura sila, sabihin natin para silang nakaputing polo, tapos like parang naka-dress pants, ganyan. Yeah. Tapos parami sila. Tapos mag-aabot na sobre. Para mga choir talaga sila na... I don't know kung choir sila talaga bro. Pero tapos sasabihin doon, tulungan nyo yung... Parang humihingi sila ng donasyon para tulungan yung mga bata in the name of Christ. Ginamit pa si Jesus para scam. Pero ang totoo nun, like, ano din sila, like alam mo yun, sa kanila lang din. Hindi naman talaga sila, hindi sila talaga yung, hindi nila gagawin yun for, parang for good work. For good work, yeah. Yeah. For their own good. Tapos pagka, pag hindi, kasi may mga ngaroling din sa bahay, pag ayaw namin magbigay, pinapatay namin yung ilaw. Nangyari na ba sa inyo yun? Like pagka, kasi kami noon, nangangaroling kami, nakita namin, shit, walang bukas na ilaw. Huwag tayo dito kasi walang tao yung gano'n, o kaya tulog na. Tulog na. Binapatay namin. Kahit nga dito, lalo pag like,
Halloween. Oh, hindi ako pag ayaw mag-abot ng candy. Ka sa basement. Di ba? Pag ayaw mag-abot ng candy. Pag ayaw mag-abot ng candy. Tapos, ewan ko sa inyo ba uso, let's say kasi sa amin nun parang merong family gathering kapag mismong Pasko. Like 25. 25 lahat. Parang family reunion. Family reunion siya. So like may potluck. Kami may mga palaro pa nga kami nun eh. Ewan ko, sa iyo ba nagkakaroon kayo ng palaro? Wala naman. Pero yung alam ko yung iba. Sa school do. Oh shit, diba? Yeah. Alam mo yung mga Christmas party sa school. Yeah. May exchange gift pa nga kami nun, man. Tangina, naalala ko, ewan ko kung uso sa inyo yun, yung tinatawag na monito tsaka monita. Yun din ba tawag sa inyo? Monito tawag sa amin. Sa amin, ewan ko na lang kung, nung nasa co-ed pa ako, monita. Pero nung nasa all boys na, parang di na sa amin uso yung monito na gano'n eh. Yung sa amin yung parang, yung monito, yung ba yung nagbubunutan? Oo, yun. Ayun yun, di ba? Ayun yun, di ba? May nakita ako sa Facebook na regaluhan Hollow Blocks. Ang Pasko? Monito. Tawa nga ako. Kalimutan ko lang nagbigay, lalaki o babae? Meron picture silang dalawa para exchange gift. Yung hawak ng lalaki, Hollow Blocks. Tarantado, ano? Gag. Pero sarap din sa feeling nung bro, yung pag nasa school kasi let's say, syempre iba kasi yung pacing ng school sa atin eh. Yung talagang hardcore. Ewan ko lang ngayon kasi K-12 na, pero nung hanggang 4th year high school lang, grade 10. Parang alam mo yung shit, gusto ko na yung Christmas vacation kasi normally, yung Christmas vacation yun yung last day, tas 2 weeks off. Yeah. Diba? Tapos tsaka ka babalik, January na. Yeah. Tapos pag pumasok ka sa school minsan, kasi diba naka-uniforme, tapos pag papasok ka, masaya ako pag civilian eh. Pag naka-civilian. Tapos may potluck kayo, may mga palaro. Tapos parang buong whole day yun na... Tatanggalin na yata ang uniform sa atin, di ba? Oh, sa lahat? Parang nakita ko. Ewan ko kung totoo yan. Baka pwede naman, pero I wonder kung papayag yung mga private schools. Kasi syempre... sa bagay, pag mga private school, di ba? Yeah. Siguro sa public din. Pero anyway bro, like, kalala ko bro, yung alam mo yun, di ba, pag mga party sa mga Pilipino, di syempre, nandiyan yung mga tito-tita. Tangina bro, alam mo yung mga toxic na tito? Tsaka tita, yung mga... Ano ba yan? Ang taba mo na. Yung mga ganun. Siyempre hindi mawawala yan. Napost. Alam mo yung... Ano mga sinasagot mo sa mga... Sabi ko, tangin na itong mga to eh. Ilala ko, pa ako na siguro 16. Hindi kita kami. Siyempre, parang a few months din bago mo hindi sila nakita eh. Tapos, ano ba yan, Erwin? Ba't ang taba-taba mo? Sabi sa akin. Grabe, ang taba-taba. Hindi lang taba ang taba-taba mo, sabi sa akin. Girls. Pero taba ko talaga nun bro. Siguro mga... 180, 190 pounds mahilig siguro. Mahilig mong body shape mga Pinoy eh. I know, siguro tapos... yung mga tita generation. I know, diba? Tapos ang alam mo syempre kapag yung... Ako naman nun hindi pa naman. Pero halimbawa may mga kaidaran akong pinsan ko nun na... Syempre lang kami nun, kundi 15, 14, 13. Pag may mga boyfriend, tawag ka agad, malandi. Tapos yung nagko-compare. Oh bro, diba? Yeah, that's the worst, diba? Like si ganito, ganyan, bakit ikaw ganyan? Alam mo yung ganun? Sabi pressure yung mga ngayon, yung mga bata ngayon, like hindi nila nare-realize bro, like yung bata na yun, naapektuhan, yung alam mo yung... Natotrauma. May like, trauma sila. Yeah. Like parang like hindi nila nare-realize na habang lumalaki yung bata, nagde-develop siya ng insecurity. Hindi kasi nanonormalize din kasi sa atin eh. Kasi diba? hinahayaan lang. At saka feeling kasi ng mga di ko alam kung di ko lalahatin kasi baka magalit na naman yung mga tao. Hindi ko ibig sabihin, parang in general lang. Based on like opinions lang natin to and experience. In general, parang kasi ito experience lang din sa sarili kong pamilya. Yeah. Like in general lang, parang ang nakikita ko is yung way nila ng pagdidisiplina is like through shaming. Totoo. You know what I mean?